Bisit ko ang dagat, nilibot kong mundo. Nasa ka-business pala, hinahanap kong pulo. Hoy! Hoy! Yung po yung aso eh. Saan ang bahay niyo? Ito po. Ito. Okay. Asan yung asawa mo? Ito po. Parang ayaw mo ipakilala. Ito po yung asawa ko, yung nag-iisa po. Walang message. Hello, kumusta po? Okay. Ka-business po. Ka-business. Eh, ang aking sis. Ito. Ano pong name niyo po? Maria Mercedes po. Ay, si Maria Mercedes! Maria Mercedes pala. Kaya pala in love na in love si Pulgoso. Ay, Pulgoso. Ano ba yun? Sino ba yun? Seryo? Seryo. Ah, seryo. Yung buhay na gusto ko sanang ibigay sa kanila, hindi ko kayang maibigay kung wala kang talagang trabaho. Dahil kahit anong pinapasok ko na, yung mabuti lang. Yung kahit di ko kayang mag-contraction, pasok. Pati yung pag-welding, hindi naman talaga ako marunong mag-welding, pinasok ko na rin. Dahil sa sidecar, biyahe ng tricycle, car wash, lahat po, pinasok ko na. Para po, maibigay ko lang po yung pangangailangan nila. Hindi ko maibigay, kaya minsan hindi ko na po sila pinapasok. Kasi kawawa lang po sa school. Grabe ka, burnok ka. Tiiyak mo kami. Naramdaman ka namin, ha? Ako ramdam ko bilang isang tatay, ano, mga ka-business dahil sa alam nyo naman, di ba, pinagdaanan ko dati. Oh, ba? Ano, pagod din kayo? Oo, siyempre. Pagod talaga. Oo naman Pagod yun. pagod kayo. Itahan tuhod ko eh. Paano sige giling-giling ka? Pero sa'yo, wala exercise naman yun. Oo. Bakit ikaw napagod ka? Oo, di ba? Napagod ka lang, nagagod ka lang eh. Kasi yung pagod kasi yung sayang ka na ko eh. Sarap sayang eh. Ang pagod kasi, pwede mo yung baliktarin para di mapagod. Masarap sana magsaya-saya, bakit? Ay, siyempre, exercise ba? Bakit di ka na lang? Sa bahay kasi, wala eh. Wala, pukpuk lang ako, pukpuk lang sa hero. Tapos, Nung ako sa bahay. hindi ka Dito, pinapansin ng sayaw ako. Hindi ka pinapansin ng asawa mo? Ha? Hindi ka pinapansin. Uli. Bakit? Wala man titimplahin kape. Bisa! Hindi. Oo, may sasaingin muna kami. Ang asawa daw nito, siloso o silosa. Sabi ng lalaki na. Sabi ng asawa nito. Ang sinusay. Sobrang selos daw nung asawa niya. Sabi ng asawa, sige, doon ka na. Ayaw na nga ako pauwiin eh. Paano kasi? Ano ba akong trabaho? Hanap akong trabaho. Trabaho? Trabaho? Walang sahod? Boy. Wala. Trabaho lang muna. Oo, kasi Hanapan ako wala daw pambili. Walang pera. Wala. di dapat sinabi ng asawa. Eh sabi ko nga may trabaho naman ako. Oo. Maghanap ka ba sahod? Ay, tol nga tol. Ano pala sabi ng nanay mo? Ha? Si mama ko? Oo. Oo nga, sinabihan niya ako eh. Sabi niya, ano ba trabaho? Sabi ko, driver ako ngayon. Hmm. Sabi niya, di ayos pala, magkano ang sahod mo? Bakit? Magkano ang sahod? Trabaho nga hanap ko eh. Sabi ng mama ko, ano nangyari sa'yo? Di ba napanood yung vlog dito nung nag-lechon tayo? Ano Oo. sabi sa'yo nung pag-uwi mo dun sa bahay niyo? Pag-uwi mo dun? Hindi, sinabihan kasi ako doon. Kasi pumunta ako sa bahay eh. Oo. Yung anak ko gising pa. May dala ko lechon. Tapos sabi ko, May! Tawag ko. Sabi yun, bungad sa akin ng anak ko. Sino hanap mo? Sabi, buknoy ka na eh. Burnok ka na, sabi niya. Burnok ka na eh. Tapos sabi niya asawa ko, Burnok, anong gawa mo dito? Sabi ko, ano ba ginagawa? Kakain tayo. Hindi ka asawa ko ito. Burnok ka na. Ayaw nang pauwiin. Wala daw burnok dito. Walang burnok. Walang burnok na tira. Sabi nga na anak ko eh, Papa, burnok ka na ha. Si Papa Burnok. Burnok na tawag sa akin lagi doon. Ay, mga ka-business, mapagpalang araw sa atin lahat. Ayan, ladies and gentlemen, ikinagagalak ko pong ipakilala sa lahat. Please welcome
Burnok. Yun o. Po, mga kabisnes. Palakpakan naman natin. Grabe. Huwag na magkarambalin mo bunhok. Teres, yung katong bunhok ah. Tok naman. Yan na, Kuya Burnok. Kumusta po? Okay na po. Ayos naman po. Ayun na. Sayaw-sayaw. Pawis-pawis. Pawis-pawis. Ayan po mga kabisnes naming minamahal, si Kuya Burnok po. Siya po yung nagpunta rito nung gabi na kasalukuyang naglilitsyon, ano? Apo. Yun. Naglilitsyon at sabi niya nga sa akin, Sir, baka may trabaho kayo dito. Wala akong trabaho eh. Sabi ko, trabaho? Halika, sama ka sa akin, maraming trabaho doon. Para makatulong sa kagwang. Di tulong siya. Tulong. Sipag yun, no? Sipag. Grabe, wala akong masabi. Init niya Oo. po. Masipag ka daw, masipag. Oh, sabi na asawa ko. Tapos mamaya-maya konti, sabi niya sa akin, no? Sir, magkano bigay mo sa akin sa araw? Sabay sikreto ah. Pabulong-bulong pa eh. Ang birang buhay. Ayun, yung pagbulong niya na yun, may ano yun, may laman. Oo. Gusto bumali. Sabi ko nga kako, liwanag naman usapan natin kung naghanap kang trabaho. Bigyan. Trabaho na. Binigyan na kita ng trabaho, na pa mo ko sahod. Oo ba? So yun pa mga kabisnes, ano, si Burnok, si Kuya Burnok po ay siya ang magiging driver ni Papa Dins. Palakpakan naman natin. Ang tanong, Ang sagot. si Burnok ba ay isa ng kagwang? Ano kaya ang masasabi ng ating mga mahal na kabisnes? Tulad ng sabi ko po mga kabisnes, ang kagwang ay hindi na madadagdagan. So si Kuya Burnok ay bahagi siya ngayon ng kabisnes family, pero hindi po siya kagwang. No, mas maganda yung malinaw at maliwanag, di ba? Apa. Parang sikat ng Basya. Apa. agoy. Nilagyan talaga ng ilaw eh, no? Oo. Pasok man. Kami. So yan pa mga kabisnes, dito siya sa kabisnes family bilang driver ni Papa Dins. Tama-tama kasi nagsasabi na rin sa akin si Papa Dins na talagang hirap siya kapag halimbawa panahon ng nagko-content. So, syempre, nag-iisip ka na ng patungkol sa content, nagda-drive ka pa. Mas mas lamang talaga pagka mayroong driver, no? So, eto naman yung ibang kagwang, si Bay Papaya, tsaka si Intoy ay kumuha na ng driver license, no? At sana. Oo. Apo, sana. Sana pala rin. Papasayan. Kaya niya. Pasahan niya. Kaya yan, syempre. Ikaw pa. Ang bahala sa inyo. May picture. So yun pa mga kabisnes, kilalanin natin ito si Burnok. Dapat lang. Kasi para malaman lahat ng mga viewers, sino ba yan? Sino ba yung bagong member ng Kabisnes Family? Ay grabe, napakapalad mo, Brad. Miyembro ka na ng Kabisnes Family. Palakpakan natin ito. Congratulations. Bukod tangi kang pinagpala, ako na nagsasabi sa'yo, Brad. Napagagwapo mo pa. Wala daw kasi yung itsura niya, pinagkukuha ng mga kapatid niya. Wala, hinugot na lang sa tadyang. Matindi. Isa na lang pinagugutan. Pati yung ngipin ko nahugot. Naubos. Eh dapat lang magpakilala sa atin ito. Ano ba ang talento ni Kuya Burnok? Yan. Talento mo, boss. Meron medyo, may kapag pwede po ako bantay sa bahay. Oh, grabe. Oo, kasi anong... Paano ka? Pwede nga, pwede. Doberman yun Pwede, may talent, ano? Talang-talang O yung maliban tao dyan sa pagiging bantay ng bahay. Ano pa? Pwede rin na gigising ko sa umaga kasi minsan pagdating ko walang tao eh. Alas 6 na yun. Alas 6. Pag alas 7, Kasi tulog na tulog pa yun eh. Kaya mahaba eh. Ikaw ang huling
Ikaw ang huling Ikaw yung huling tilaok. Huling tilaok. Maliban dyan, ano pa ang talento ng isang Kuya Burnok? Dali, dami na nag-aabang, oh. Oh, grabe. Wala. Ha? Baka medyo lalabas pa po yung iba yata. Marunong ka sumayaw, di ba? Sige na. Ano sa'yo? Kanina pa po sumayaw. Sige, pakita. Di kasi klaro kanina. Kailangan ko sabihin lang. Kaya yung solo mo. Solo? Babi. Siniyak. Pero mag-utyo-utyo na yan. Mas okay mo siguro. Puro utyo-utyo. Lambot ng katawan, pwede. Pamelawan, igalawang katawan. Pamela to, Ikimbot ng ganito. Pamela Ayoy man, utyo-utyo. Otso-otso. Otso-otso na. Alam mo, mag-split na talaga eh. Hindi, mapunit. Kuya Burnok. Kuya Burnok. Narinig ko sa ating mga viewers na nakakakilala sa iyo, ikaw raw po pala ay merong angking talento pagdating sa pagkanta. Baka pwede naman sample. Sample naman. Ano po bang kanta? Ladies and gentlemen, please give him a round of applause. Burnok! Palakpakan. Tingnan mo ang iyong palad, kalyado mong kamay, sa hirap ng buhay, sa dami ng problema, nakuha mo pang umiti, noipi ka nga, astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot, sa baril o patalim, sa bakas na madilim. Hoy! Pinoy ako, buwaking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Bisik ko ang dagat, ilibot kong mundo, nasa ka-business pala, hinahanap kong pulo. Hoy! Hoy! Munti kang mamatay, alam ko ang sekreto, kaya't andito pa't buhay. Pero ang sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, buwaking loob, may agimat ang dugo. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Ano ba to? Ayan na, Mrs. Ka-Business kong minamahal. Ayan o, sa si Kuya Buknoy. Ay, Burnok! Sorry. Ayan, marami na tayong letter B pala rito, no? Burnok, Bugi, Bong, Buknoy, at saka si Bay. Ikaw na lang talaga, Toy. Buknoy. Bibang ka nga eh. Oo nga na, Bebang. Bibang ka nga eh. Bibang and toy. Bintoy. 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 Ay, palakpakan naman natin. Napakahusay, mga ka-business. Medyo kumulimlim. Sabi nila, may anting-anting ako. Pero di nila alam na ka-business ang dahilan ko. Hoy! Pinoy ako. Agoy, grabe, ano? Ang ganda ng pasok na yun, ha? Nagustuhan ko yun, ha? Parang medyo nakuha mo yung aking ano ron, ha? Aha. Nabola kaya yata nito. Nakuha mo yung love ni business. Hanggang ngayon ka lang. Nakawang point ka doon, nakawang point ka. Ay, grabe. Palakpakan naman natin isa pa. Kaya, Mrs. Ka-Business, si Burnok. Burnok!
sila pala. Ayaw niya ng piso, gusto niya. Ayaw ko pa. Sena kay Burnok, sino ba si Burnok? No? Sino ba? Siguro magsimula tayo sa ilang taong ka na Kuya Burnok? 33 na po ako. Meron pong isang inahin, tsaka dalawang inakay. Bali, isa ngayon po, mangingitlog po siya. Ay, yung asawa po, buntis po. Buntis. Po, paliwanag. May gusto itong gumaganon Pero okay yan, Kuwela, no? Inakay. So ibig sabihin, si Kuya Burnok ay ilang taon na po? 30 po, 33. 33 years old. At kayo naman siguro ay pagdating sa kasarian ay lalaki kayo, ano Ayaw po? po, lalaking lalaki. Ay, sabihin mo ba to? Ba't? Batugan. Saan ba to? Nahirapan ako. Sabihin mo na lang ka lalaki. Lalaki ako. Ha? Hindi! Bato. So lalaki kayo, Kuya Burnok. Lalaki pong At lalaki. ilan po ang inyong kasalukuyang Dalawa po akong aking ang asawa? nag-iisa lang po. Nag-iisa Nag-iisa lang. Ano ka sumagot Apo. Buntis po siya ngayon. Eh, sino yung nag-message? Oo. Oh. Wala akong hawak cellphone. Eh, kahapon nung kumuha tayo ng lisensya, may tumatawag sa'yo. Ay, patay! Yari. Yari. Sus! Oo. So, ayun saan po kayo galing? Ibig ko sabihin, taga saan po kayo? Saan kayo galing? Parang galing na ibang ibang planeta, no? Taga saan po kayo, Kuya Burnok? Diyan po sa Brilliant, dito po sa may Paralala. Malapit lang dito sa Terranova. Opo, malapit lang po sa Terranova. Maglabas lang po ng Terranova, nasa Bay Street. Sa Brilliant lang po. Oo. Ano po ang probinsya ni Kuya Burnok? Probinsya ko po si papa ko po kasi Bicol, Bisaya po si mama ko. Pinanganak po ako Pulang Buhangin. So ikaw pala ay isang Bisakul. Bisakol. Mm. Bisaya, Bicol. Bisakul. Bisakol. Oo. Tapos ilang taon na po kayo rito sa Metro, Manila? Mga nasa na po siguro ngayon nasa 25 years na po. 25 years? Po kami nandito. Kasi po nung nasa Bicol, Leyte po ako. Maliit pa po ako. Tapos dito na po kami, sumalta kami dito. Siguro mga 25, 26 po. Buti tinanggap kayo rito, no? Din, nagkaroon naman kami ng ng sulatan. Agreement. Agreement. Binigyan kami ng kaya patutuo ng barangay. Pambira. Sa'yo na Kuya Burnok, excuse lang tayo, no? Kuya Burnok, paano mong naisipang dito mag-apply ng trabaho, maghanap ng trabaho sa ka-business family? May nagsabi ba sa iyo, ikay ba'y nakakapanood ng vlog o ano ba, paano ba? Lagi po ako nanonood sa inyo kasi medyo natalisod po ako yung banda dyan nung nakita ko ako naglilitsyon. Nadaan lang po ako eh. Kaya yun, nag-ano ko sa inyo na magsabi na baka may trabaho. At dahil doon, na malakas ang iyong loob na ako'y kausapin at tanungin kung meron bang trabaho, ay talaga namang nagresulta ng napakaganda sa iyo. Palakpakan natin tong taong to. So yun na mga kabisnes naming minamahal, kilalanin pa natin si Kuya Burnok kasi siya na yung magiging regular na kasama ng ibang mga kagwang sa team ni Papa Dins. Kuya Burnok, siguro maupo muna tayo, no, para makapagsagawa tayo ng maayos na interview, no? At interesado ako Mrs. Ka-Business ikaw. Sa iyo ko interesado, sa kanya hindi. Agoy! Joke lang. Fear. Hindi, alam ko naman yun. Hindi, may tatanong lang ako sa kanya. Okay, go ahead. Ano yung skill mo bilang isang padre de pamilya? Ano yung skill? Yung bang, di ba meron dyan yung
marunong mag-drive ng ganyan, ganun. Mason. Nung ano po kasi, nung bang umpisa po, ang una ko po trabaho, sa biyahe po, sidecar po ang una kong pinasok. Sidecar? Anong sidecar? Sidecar po, pedicab. Nagbibiyahe ka? Opo, nung nag-aaral pa po ako. Ano pa yung mga ibang mga na-drive mo ng sasakyan? Truck po, dati po akong truck driver. Taxi, saka po mga van, biyahe po Babicol, Van. North. So ibig sabihin kay sanay at medyo mahaba-haba na rin ang iyong karanasan pagdating sa pagdadrive, no? So tama-tama lang at ang kailangan mo mag-ingat at saka huwag makalimot na manalangin bago siyempre umalis, no? Bumiyahe. Kasi hindi naman natin po pwedeng panghawakan yung ating sariling kakayahan, no? At para maiwas sa mga disgrasya. At lalo pa nga't si Papa Dins ang iyong pagmamaneho. Si Papa Dins ay siya ang aking anak na panganay, no? Bornok. At siya rin ay isang charity vlogger. May mga pagkakataon, may mga lakad na malalayo, no? At meron din namang malalapit lang. Pero ganun pa man, malayo, malapit, kailangan nandun yung iba yung pag-iingat. Kasi sa iyong mga kamay, sa iyong talento, sa iyong abilidad, nakasalalay ang inyong kaligtasan ng buong grupo. Huwag mo sana akong bibiguin sa bagay na yan. At sa palagay ko naman ay magkakaroon ka ng magandang pangalan dito sa Ka-Business Family sa iyong aktwasyon. At yun nga, masayahin siya mga ka-business. At once na mahusay kang magpasaya, panigurado yung ating mga kababayan, mga viewers natin ay talagang mahuhok sa iyo. Ibig sabihin, kagigiliwan kanila. At pagka nagkataon na ikay kagiliwan ng ating mga viewers, doon na magsisimula ang magandang kapalaran mo, no? Alright. So yun na kaya Bornok, napapabuk na ako tayo. Ayun Mrs. Ka-Business, kanina napansin ko may gusto po kayo tanong. May experience ka na ba sa kalsada na meron ka ng sagi, may disgrasya, gano'n? Meron po. Sa may meron po akong may nag-overtake sa akin, tapos bigla po siya nagpreno. Sa stoplight naman po yun. Kasi po yung stoplight kasi noon by number, nung nag-uno, huminto po siya full brake. Kaya po ako, natumbo ko siya. Pero hindi po ganun kasagal. Kaya simula po noon, hindi po ko tumututok pagka malapit na yung stoplight. Hindi po ko tumututok sa kanila. Kasi may mga pagkakataon po na bigla silang pumipreno pag nakita nilang yung may number po na stoplight. Hihinto sila agad. So may alam ka naman din sa mga tulad ng stoplight? Sa stoplight po, sa crossing. Ilang taong ka ng driver? Ngayon po siguro nasa 5 years na po. 5 years, medyo mabahaba na Pero rin. nagmaneho, tinuruan po ako ni Papa ko. 12 anyos po ako. Nagdadrive po si Papa ko ng truck. Sina, kay Bornok, pwede mo ba kaming samahan, ipakilala sa amin yung iyong asawa at mga anak, no? Sa kapakanan ng ating mga viewers. At syempre para makita rin namin yung iyong kalagayan, ano bang saan ba nakatira ang isang Kuya Bornok, ano ba ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay, ano po mga ka-business. At may hanap buhay pa si Mrs.? Wala po. Wala po okay? Wala pong hanap buhay kasi po siya? Buntis. Buntis. Yan, buntis. Nagdadalang tao, no? At yun ay ikaw ang tatay, no? Opo, ako lang. Ako lang po ako. Joke lang po mga ka-business kasi po mo. So ayan, abang-abang ito mapapanood nyo po si Kuya Bornok sa kay Papa Dins TV. Doon sa mga ngayon pa lang ay alam ko nang talagang meron ng nag-aasam-asam na laging makita, mapanood ang isang Kuya Bornok. Grabe, panigurado yan. Papalakpakan natin. Mga ka-business, samahan nyo po kami at ipapakilala ko ito sa inyo. Puntahan natin yung kanyang tinitirhan. At syempre makumusta, makilala rin namin ni Mrs. Ka-Business yung kanyang pamilya, asawa at mga anak. Alright? Alright. Let's go! Let's go! Bira! Bira! Bira.
Pero kuya, naghanap kami ng driver. Pero ano, wala kang sweldo dito ha, trabaho lang yan. Dapat trabaho lang po muna. Joke lang. Walang hingian na, walang ano. Dito yun sa inyo? Dito po. Ah, may kiss pa po pala. Thank you po yan. Ay! Ang cute naman ito. Uy, Anak mo to? Anak po ng kapatid ng asawa ko. kaya nga nagtaka ko kasi ang cute niya eh. Ano ko anak mo to eh? Biro lang. Cute po ako. Ha? Oo, cute ka. Akit ka na. Po. Ha? Sigurado ka? Ako ba kami? O sige. Wala pong labrador. Asa na ba yung labrador? Bless. Ha? Sino po? Pwede kami pasok? Hindi ako pinansin. Sige po, kayo na po mauna. Mamaya may nangangagat dyan eh. Ako mamotor ko. Pamalo ko. Ay no, government niya. Pag may kape. Galing po yung aso eh. Saan ang bahay niyo? Ah, ito. Okay. Asan yung asawa mo? Ito po. Parang ayaw mo ipakilala. Ito po yung asawa ko. Yung nag-iisa po. Walang message. Hello, kumusta po? Okay. Ka-business po. Ka-business. Eh, ang aking sis. Ito. Ano pong name niyo po? Maria Mercedes po. Ay, si Maria Mercedes! Maria Mercedes pala. Kaya pala in love na in love si Pulgoso. Ay, Pulgoso. Ano ba yun? Sino ba yun? Seryo? Seryo. Ah, seryo. Maria si Pulgoso. Aso po yun. Ah, ganun? Oo, yung aso yun. Sa Marimar. Sorry naman, sorry. Marimar! Ow! Maria Mercedes Palas. Kaya pala grabe ang in love nito ni ano? Seryo? Si Seryo. Maria Mercedes. Oh, ilang taon na po kayo? 26 po. 26. Ilang taon ka na? 33 po. 33. Oh. Ang Batag-bata, dali. ang tindi ah. 6 years? Pito. 6 years po. 6 years. 6 years. Nakuha sa ngiti. Buo pa yung dati. Oo. So, saan po yung mga anak nyo? Ito po. Ayan, hello. Ito yung pangalan ko. Panganay. Kasi yung pangalawa. Ito po yung pangalawa. Okay. Tapos ito pangatlo, yung kaming, ano? Kaming. Ano, kumusta po kayo rito? Ha?
yun na, kumusta kayo rito? Ha? Ito lang mo, yung buhay. Ito yung saingan ninyo? Yun. Parang may bike ka dyan na ano? Ano ba yan? Hindi na yata gumagana ano? Hindi na po, sinara na po yan. Pero sa'yo yan, Burnok? Yung bike na yan? Ito po, pinano po yan sa kapatid ko po yan. Sa Dito lang kapatid po mo. nilagay. Sa'yo na Maria Mercedes, napakaganda ng iyong pangalan. Oo. Kasing ganda mo, kaya pala itong si Burnok laging nagmamadaling umuwi. Ay talaga naman. Ganun naman talaga pagka maganda ang misis. Parang ako, di ba? Gustong umuwi lagi. Ayan. So na, kumusta ang buhay-buhay natin? Kumusta kayong mag-asawa rito? Ano bang sitwasyon dito? Bago ka napunta sa ka-business family, baka pwede mong i-share sa ating mga viewers. Una po sa lahat ay nagpapasalamat po sa Panginoon Diyos na napunta po ako dun sa inyo. Nakapasok po ako. Kasi yung hirap po kasi ng buhay. Yung buhay na gusto ko sanang ibigay sa kanila, hindi ko kayang maibigay kung wala kang talagang trabaho. Dahil kahit anong pinapasok ko na, yung mabuti lang. Yung kahit di ko kayang mag-contraction, pasok. Pati yung pag-welding, hindi naman talaga ako marunong mag-welding, pinasok ko na rin. Dahil sa sidecar, biyahe ng tricycle, car wash, lahat po, pinasok ko na. Para po, maibigay ko lang po yung pangangailangan nila. Isa hirap po ng buhay. Kailangan pagtiyagaan po yung bawat trabaho. Minsan nga po talagang sa totoo po yun, pumasok po ako talaga ng pagkain lang kapalit, okay na. Makadala lang ako ng pagkain sa kanila. Tapos pag-aaral ng mga bata, kahit paano makapag-aral ko sila. Minsan sa pag-aaral naman po nila, hindi man sila makapasok dahil wala rin po ako maibigay na sa baon. Gusto yung pag-almusal po nila sa umaga, hindi ko maibigay, kaya minsan hindi ko na po sila pinapapasok kasi kawawa lang po sa school Grabe ka, Burnok, tiiyak mo kami. Naramdaman ka namin, ha? Ako ramdam ko bilang isang tatay, mga ka-business, dahil sa alam nyo naman, di ba, pinagdaanan ko dati. Lasa mo loob mo, ha, Burnok. At matanong ko lang pala, ano bang pagdating sa pag-aaral, ano bang natapos ni Kuya Burnok? Hindi po grade 6 po, natapos ko ang grade 6. Sa high school yung second year po, hindi ko po natapos. Kaya grade 6 lang po ako tapos. Si Maria Mercedes, Nakapag din po ako. Graduate din po ako grade 6. Tapos first year, second year high school na. Pag second year po, di ko na din po natapos yung sa liyakan. kung may babalik nyo ang panahon, ano ang gusto nyong ibalik? Saan parte ng buhay nyo? Parang ayaw ko na pong bumalik. Kasi kung babalikan ko pa po yun, grabe hirap. Ayaw ko na balikan yung dati. Ano bang naging dahilan kung bakit hindi kayo nakapagtapos ng pag-aaral? Financial po sa Labis ng kahirapan. hirap Mahirap din ang kalagayan ng inyong mga magulang. Opo, Gustuhin man nila, kaya lang hindi rin kaya. hindi po kaya. Oo. Pasok dili po Oo. Kasi mga ka-business, kaya ako naitanong yung ganoon. Kasi merong mga kabataan kasi na
sinikap pag-aralin ng mga magulang dahil may kakayahan namang magpaaral. Kaya lang ang naging problema yung mismong mga pinag-aaral. Hindi nagsikap, hindi pinahalagahan. Iba naman ang istorya nito nila Burnok. Bagaman na gusto sana nilang makapag-aral, kaya lang walang kakayahan yung kanilang mga magulang. Kaya ayun na, halos elementary ang natapos elementary. Bagaman ganun ay malaking bagay pa rin yan. At ito na yung pagkakataon na binigay sa'yo ng Panginoon Diyos. Dito ka na sa ka-business family. Huwag mong sasayangin. Ha? Salamat po kuya. Salamat po sa inyo kasi kahit na hindi din naman ako talaga kilala, pero may pinagkatiwalaan nyo ako na mag-drive sa inyo. Pero ayun po, papakilala ako ng maayos sa inyo. Kaya po kailangan ko lang po kasi talaga ng trabaho Kaya lakas loob na po akong pumunta dun sa inyo. Nadaan po ako dun, kaya nakiusap po ako sa inyo na baka pwedeng trabaho po. Huwag ka mag-alala kasi lahat naman ng aming tinutulungan ay talagang hindi namin kilala, no? At hindi kami tumitingin sa mga nakaraan. Hindi kami tumitingin sa kung ano yung inyong katayuan sa buhay, no? Kaya nga kami nandito di ba? Para kayo ay tulungan, bigyan ng pagkakataon. Kaya awa ang Diyos, mababago ang inyong buhay, mababago ang inyong sitwasyon. Alang-alang sa inyong mga anak, sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Mabigyan nyo ng magandang kinabukasan. Si Maria Mercedes, may gusto kayong sabihin? Napanood mo na ba si Burnok sa vlog ng mga nakaraan? Hindi pa. Hindi po. Ayun, pasalamat ka Burnok, hindi ka napanood. Pero inaasar po niya ako, Burnok Naasar ka niya? Inaasar niya ako po kahapon. Inaasar mo ako Hindi mo na ako pinapasok sa bahay. Napakaganda ng kanyang pangalan, bakit naman inaasar mo? Burnok alam mo ba yan ay isang sikat na pangalan? Totoo yun. Sikat na pangalan niya Burnok. May vlogger na sikat, Burnok ang pangalan. Oo. At dapat maging proud ka dyan sa kanyang pangalan, Burnok. Di ba proud ka na Burnok sa pangalan mo, no? Opo, ayos naman po yung pangalan Burnok ko. Ha? Ayos naman po yung pangalan Burnok. Oo. Yung anak ko po, hindi papangalan sa kanya. Burnok. Ayaw ko. Ayaw mo? Sa iyo na lang? Ay, sa akin na lang po yun. Oo. Mabuti naman kung ganon. Ito nga po yung inaano ko rin yung kalagayan niya Ano po yung, ilan buwan na po yung tiyan niyo po? Alam niyo na po kung yung siya, babae or lalaki? Opo. Ano po yung Lalaki po. lalaki. Kasi may po siya nung nagpa-ultrasound po ako. Nakita ko sa ultrasound na may may tubig po yung egg ng bata. Ha? Tubig po yung itlog niya kaya kailangan daw po dalhin sa hospital. Nung nakaraan pa po nagpa-check up. Kailangan po magpa-check up sa Kaso, hospital kasi wala po muna gagawin. Dadalhin daw sa hospital. Pag doon daw po manganganak. Sabi po nung kailangan daw dalhin. Isang linggo na po nakalipas, hindi ko pa po nadala. Ibig sabihin, sa tiyan pa lang niya tatanggalin yung tubig? Ganon? Paano? Ano po, yung sa itlog po ng bata, paglabas po ng bata, kailangan po nasa ospital para po siya ng gamot. Saan hospital kayo nagpa-check up? wala. Wala po. Hindi pa nadala. Paano nalaman? Sa ultrasound po. Saan kayo nagpa-ultrasound? Dito lang po sa Sa clinic? So yun mga ka-business medyo rare, medyo kakaiba ito hindi naman sa medyo kakaiba siya sa ultrasound nalaman na mayroong tubig ang itlog ng bata.
Posible ba yun? Opo, kasi nakikita na po naman lahat ko ang itsura ng baby sa ultrasound. Okay. Oo. So, ang kailangan, ikay manganganak sa ospital. Kailangan ko makapagpa-check up po muna ako. Bago ka manganak. Opo. Saan mo gustong magpa-check up sa ang ospital? Malamang yan, doon ka na rin, yung pagpapacheck upan mong ospital, doon ka na rin manganganak. Saan mo gusto? Meron na ba kayo napag-usapan, Burnok? Kauhatan daw po sa Karawatan daw po eh. Sabi po ni mama ko eh. Kasi ano daw po doon eh. Mag-ano daw po doon. Pila ng magang. Mas mabilis daw po eh. Ano yung public hospital? Hindi po. Ay, po. Public po. Karuhatan? Saan ba? Karuhatan? Valenzuela, no? Venezuela po. Opo, Valenzuela. May malaking hospital po doon. Meron po. So hindi niyo pa po siya nadala doon sa Karuhatan? Magkano bang kakailanganin para makapagpa-check up po kayo? Opo, kagaya kasi yung OB. Tapos dadali niyo yung result na ano. Wala Ultrasound. po ideyan na kung magkano eh. Kasi hindi pa po kami na sa ospital. Yung bunso, panganay ko po tsaka yung bunso. Pero ano, parang malayo ang Karuhatan dito sa atin. Parang mayroon namang mas mga medyo malapit-lapit na ospital, ano? Sa palagay nyo? Sa Tala po yung binanggit po nila sa Tala. Tapos sa Oo. may Baliches po yan. Baliches. Religious. Saan kayo mas komportable? Karuhatan o sa Tala? Hindi ko po ano eh. Kasi hindi pa po kami na ano sa ospital. Hindi po ako sanay sa ospital. Saan ka ba dati po nanganak? Line in. Line in lang po. Lying in. Diyan po sa Villa Cristal. Pero sa lying in po, may ba po may OB doon? O wala? Wala po. O sige, ganito, magpa-check up na po kayo, no? Bibigyan namin kayo ng pampa-check up ninyo. Ha? At tawag nito, kung kinakailangan mo siyang samahan, Burnok, samahan mo. At magpaalam ka na lang kay Papa Dins kung kailan mo siya sasamahan, no? Maria Mercedes, ka nang umiyak kapag pa-check up ka na, ha? Salamat po. Ka nang umiyak, nak, ha? Andito kami at hindi ka namin pababayaan. Lalo pa nga at ngayon si Burnok ay miyembro na ng ka-business family. At ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo na mahal na namin yan si Burnok. Huwag ka na umiyak, nak. At lahat ng problema ay may solusyon, ha? Yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, sabi nga, hindi bibigay sa atin ng Panginoon Diyos yan kung hindi natin kaya, ha? Tatagan nyo loob ninyo. Kaya ako sabi ko sa kanya, pag nagkapera, check up. Pero, wala eh. Pagka, andyan na yung pera, pagkain na lang. Tapos baon ng mga bata. Hindi rin na, natatabi. Sa mga ka-business natin na mayroong mga problema sa ganitong sitwasyon, yung mga pagdating sa kalusugan, pagpapacheck up, huwag kayong matakot na pumunta sa mga public hospital. Huwag kayong mag-alala pagdating sa gagastusin. Ano po, kasi merong ano ang gobyerno, no? Ang kailangan mo lang i-comply yung mga requirements. Ano po? Yung PhilHealth, may PhilHealth po ba kayo? O kailangan meron yan, no? Tapos yung malasakit center, pwede nyong lapitan po yan. Napakagandang programa ng gobyerno yan, malasakit center. Marami na kaming mga tinutulungan na inilapit namin sa malasakit center at talaga namang pati gamot, di ba? Mrs. Ka-business, ano? Libre pong gamot. Libre ang gamot, hospitalization, opera, wala kayong babayaran. Ang Kuya Buknoy, diba? Sa istabi nyo, si Kuya Buknoy, mga ka-business, ang tanging ginastos namin o pinagugulan namin dyan ay yung gamot na tawag nito,
Yung bang agaran na kailangan agad-agad nandyan. Tapos yung siyempre pagkain niya. Opo. Pero yung sabihin na ano yung sa doctor's fee, sa pag-opera, yung mga ganoon, yung mga malalaking halaga, ano po yan, kino-cover yan ng sinasagot ng Malasakit Center. Dapat alam niya ng mga kababayan natin. Yung iba kasi natatakot. Tsaka yung DSWD. Oo. Kasi hindi nila alam kung paano gagawin. No? Huwag kayong matakot na baka yan mapagastos kayo, wala kayong panggastos. Meron kayong pwedeng gamitin. Ang ibig ko lang sabihin, mga ka-business nating minamahal, yan kasi ay may malaking pondo ang ating gobyerno. So dapat mapakinabangan ng taong bayan yan. No? Ang problema, kulang sa pagpaparating yung ating gobyerno patungkol sa bagay na yun. Kaya hindi alam ng ibang mga mamamayan. Kaya akala nila pagka ako, saan kaya kami kukuha ang panggastos, ganyan, di ba? Kinakabahan. Yung pala meron naman, may pondo. Gamitin natin yan kasi pag hindi natin ginamit na mga mamamayang Pilipino yan, sino gagamit? Saan mapupunta yung pondo riyan? No? Ayun. So ayun Maria Mercedes at saka Kuya Burnok, pansamantala tanggapin nyo muna itong aming may dala tayong ayuda rito. No? 25 kilos na bigas. Ayan. Tsaka konting groceries na kahit papano ay makatulong sa inyong pang araw-araw. Sabi mo nga, basta nagkapera ay pagkain na lang, no? Salamat kaya. Oo naman, siyempre ikaw pa. Naiyak ako rito sa mag-asawa na ito, mga ka-business nito. Ramdam ko yung nila. Wala ka po. Ang bigas mo yun. Ang bigas. Wala po eh. Iniwanan ko lang po sila kanina. Sabi ko, kanina, magantay lang kasi pag-uwi ko, tignan ko kung may mahanap pa ako. Kaya, salamat sa bigas kasi wala talaga bigas dyan eh. Salamat po sa inyo. Walang anuman. At saka yung inyong pampacheck up, Maria Mercedes, no? Ha? Mula ito sa ka-business official, yung sa sahod, mula sa sahod namin sa YouTube, magbibigay kami sa inyo ng kasasista na 5,000 pesos. Paunawa ko lang sa'yo kay Burnok, yan ay hindi bale, ha? Yan ay bigay, ha? Kay Burnok, baka may isipin mo, baka ibawas yun sa sahod ko, hindi. At saka isa pa, wala na tayong pinag-usapang sahod. Wala po. Wala. Malinawin ko yan. Bahala lang kayo magbigay sa akin. Biro lang yun mga ka-business. Si Kuya Burnok po, ang panimula niyang sahod kay Papa Dins ay 10,000 pesos. Hindi ka na umiyak. Ito yung Check up ni baby. Oo. Baby, check up na ikaw ha. Ito. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Napakalaking tulong po nito sa amin. Sa akin at sa akin, anak. Tahan na kay hindi makakabuti sa baby mo yung umiiyak ka. Tahan na yung Ngayon lang po yan, umiyak eh, ng ganyan. Ikaw rin, iyakin ka rin kay Burnok. Hindi po, hindi ako maiyak. Hindi, ayaw ko talaga umiyak eh, sana eh. Kasi wala eh, nadadala po ako ng iyak kasi makakapacheck up na yung bata. Tapos Oo naman, syempre. No. Walang masama ang lalaki ay umiiyak. dumating pa kayo sa buhay ko. Kaya yun. Teka mo na, parang nagsisisi ka yata. Bakit tayo dumating sa buhay niya kasi? Sinisisi mo ba kami? Naglilitsyon lang kami dun. Dumating ka eh. Bigla ka lang dumating eh. Tapos ngayon iiyak-iyak ka. Anong ganyanan? Pati kami pinaiyak mo. Teka mo na, klaruhin natin yung sa parte na yon. Hindi kasi Nagsisisi ka ba na dumating kami sa buhay mo?
Hindi po, malaking pasasalamat. Nagpapasalamat. Kumbaga, tears of joy, no? Tears of joy. Yan. Kasi hindi ko naman po pwedeng pasalamatan yung sarili ko eh. Kasi wala naman akong kakayaan eh, na gagawin to. Maibigay ko sa asawa ko. Ganyan. Hindi ko kayang ibigay sa kanya ng biglayang ganyan. Alam mo Kuya Borno, kung sino nagdala sa'yo sa bahay, ang Panginoong Diyos. Tama. Oo. Tinuro ka, Totoo yun. ang Panginoong Diyos na puntahan mo kami. Oo. Kaya, Salamat po. Salamat sa Panginoon Diyos. Salamat sa ating Panginoon Diyos. At eto, minsan na naman tayo ay nagamit na kasangkapan. Gaya nga ng aking panalangin. Sige lang, Ama. Gamitin mo lang akong kasangkapan ng ka-business official para sa ating mga kababayan na ganito yung sitwasyon. At masaya ako, masaya kami na nakakatulong kahit papaano. Ano? Ha? Palakpakan naman natin. Sige, Borno. At salamat sa pagpapaunlak mo ng making interview, ano? Maria Mercedes. Ayan, gamitin mo kaagad yung pera para magpa-check up at balitaan mo kami kay Bornok ha kung anong resulta. Ayun, so bira lang. Bira lang. Laban lang. Ha? Laban na po. Oh, laban lang. Sabihin nyo nga, bira. Bira. Yung totoong, yung matapang na bumibira. Yung 1, 2, 3. Bira. Ha? Ano daw? Bira kuya, bira. Bira. Ay, yakapin natin mga kagwang si Kuya Bornok. Siyempre, lagi parte. tayong manalangin ha. Yes, parte na ng pamilya ka-business. Si Kuya Bornok. Ay talaga naman. Bira. Huwag mo kami sisihin. Laban lang, laban. Mamat. Pinaiyak mo, Brad. Bira. Walang pag-asa. Kaya. Adol. Nakaraos ka naman. Ibon. Kuya. Oo naman. Salamat po kuya. Mamahalin ka namin kasi parte ka ng aming pamilya at yun, basta, ano lang tayo, may awan Diyos, ha? Maria Nakakaraos kayo. Mercedes. Ay, grabe ka Walang gandang imposible sa Panginoong Diyos. Tama, walang imposible. Walang imposible. Ha? Punasan mo man yung sipon mo, tumutulong. God bless po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Salamat po sa pagsama at sa walang sawang suporta. Tao sa puso kaming tumatanaw ng utang na loob sa inyo, sa lahat ng mga viewers, subscribers, siyempre sa ating mga sponsors, no, silent viewers, mga kababayan natin OFW, lagi kayong mag-iingat. Ano pa ba? Wala na. So yun, basta salamat po sa ating Panginoon Diyos ang kapurihan. Bira! Bira.